Hello, magandang hapon muli sa inyong lahat, sa ating mga viewers yan. Magandang hapon, makulindong na hapon sa ating lahat yan. Katatapos lang ng bagyong Rolly. Yan. So hello din sa ating mga kababayan na somehow talagang nasalanta din ng bagyo. Sana'y nasa maayos na kayong kalagayan. Especially sa mga bandang Visayas and Bicol talaga na anuhan sila ng bagyo Rolly. Salanta sila sa number 5. Siyempre, signal number 5. Pagka signal number 3 na nga, masyadong malakas. How much more yung signal number 5? Alam mo, sa Maynila, hindi natin masyadong nararamdaman yung signal number. Yung signal number 2, 3. Nung nasa Bicol ako, tumutunog talaga yung hangin. Yung signal May number 3. sipol. Oo, nakakatakot talaga. Tapos Ay, yung mga puno. signal number 5, kumusta naman yung 5? Talagang malakas. So, pains are hard. Kasi kagabi kausap namin yung aking hipag. Nasa Legazpi sila. Nilipad ko yung bubong nila sa third floor. Mabuting-mabuti lamang. Naglanding yung kanilang bubong sa bukid na walang At tanim. least, tsaka walang tao. At walang tao, walang tanim. Praise the Lord. Kasi kung tao, yung imagine mo yung kung nabagsakan ka ng bubong, baka deads ka na. So, salamat sa Panginoon. Ganun na lamang yung pag-iingat. So, binabati ko yung aking mga kamag-anak doon. Sila Presi, si Ferdy, ng Legazpi. Bigay lang. Doon si Ate Nevi, ang iba ko pang mga kamag-anak, mga Basinas. Kahit sa atin din sa Naga, no? Walang kuryente, kakain ko. So, hindi ko Maganda, alam wala pa kung... rin eh. So, wala pa rin, no? Wala pa rin. Siguro, natamaan din ng mga linya ng mga kuryente. Yan. Tsaka yung iba talagang mataas yung baha. Lagpas bahay. 16 feet. Yan. Bubong na lang makikita, no? Nahirap din ng gano'n. Tsaka imagine mo yun, yung pagtapos ng baha, syempre ang dami mong ang dami mga nasirang gamit, ang dami mong linisin, lalo kung maputi, no? Ang lahar kasi yung no? Yung area mo. Pero ganun pa man, sana talaga walang mga casualties. Bagamat may mga ilan-ilan sa ginubatan. Kasi naman ang naglaglagan, mga bato, nagaling sa Mayon, sa slopes ng Mayon no? May mga bato doon na hindi po cute na bato. Mga bato buong kasing laki halos ng bahay. Wow. So kung yun ang babagsak sa inyo. Bagsakan. Yeah, I think kaya pina-evacuate sila ng yung iba nakinig. Yung iba hindi masyadong nakinig. So, salamat na lamang sa Panginoon talaga for sparing pa rin. Pagamat may naghahanap ang pag-ibig. So, dapat talaga pag may mga ganyan, no? Dapat makikinig tayo sa ating mga panaupulan. Kasi mahirap na. Kahit na forecast lang yan, hindi mo alam kung gano'ng kalakas talaga. No? Pero sila somehow, nakikita nila. So maganda na sumunod ka na Kasi lang. nature yan eh. Oo. Hindi naman Kaya yun. But anyway, salamat pa rin sa kabuuan. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon. Sabi nga ng aking hipag, na si Presi, ate, material na bagay lang yung wala. Buti na lang gano'n. Kasi kung buhay ulit, parang masakit na lang. Salamat pa rin sa pag-iingat ng Panginoon. Yeah. Okay, sige, iwanan natin si Bagyong Rolly. Total, Oo. umalis na siya. At may papalamig pa dating. May parating. So, hindi natin kung nag-landfall na ba si Aling Sean. Siya yung ex ni Sean. Ron. Sean. Hinahabol niya until now si Roddy. Mag-ex ba sila? Sabi niyo po, sa inyo nang galing yung teaching. So, sana huwag na siya mag-landfall. Para naman, makaano naman tayo. Makahinga-hinga tayo sa katatapos na tayo. Yan, dahil bagyo ng buhay. Kaya bagyong literal, ngayon ang pag-usapan natin. Bagyo ng buhay. Yan, syempre, hanggang sa ngayon tayo pa rin naman ay
china-challenge pa rin ng mga bagyo ng buhay naman, no? Yan, syempre yung nandyan pa rin ang pandemic. Lahat pa rin tayo nakakaranas. Diba? Yan, sige, ngayong hapon, i-present natin yung tatlo sa aming mga locally published na book. Yan, sisimulan ni Ate Ria. Ulit. Yan. So, ito po ay running an NPM. So, isa po ito sa sinulat ni Stuart Briscoe. Pero yung isa yon. Pero ito ay sa wife niya, kay Jill Briscoe. Jack and Jill ba sila? Oo, Yes. siya po ay Stuart and Jill. Stuart and Jill. Jill. Hindi na si Jack and Jill. So, si na to, si wife ni Stuart. So, ang galing nilang mag-asawa, no? Sabay kaya silang umano dito, nagsulat ko. Habang sinusulat niya yung minor prophets, no? Sige, ikaw din nagsulat ka, ha? Sa kabilang kwarto siya. Nasa kabila, nasa bedroom 2, siya bedroom 1. So, ito po ay magandang book na magagamit for small group, pang discipleship, so lamang po, no? So, isa po itong magandang gamitin, no? So, for discipleship or devotion nyo, pwede nyo po itong magamit. Ang maganda lang dito, sabi nga ni Jill Briscoe, lalo na doon sa pinagdadaanan natin ngayon, ano, kumbaga sabi niya, Jill Briscoe offers hope and comfort for those who are worn out and deep down. So, ito po maganda. Iba-iba po yung ginamit dito, ano, Bible character na ano, na nandito po sa loob ng book. Isa po dito si, sabi si Elijah, no? Then, Leah, sa Elijah daw, yan yung burnout. Yun yung nakaano sa kanya. Nabasa ko yan Oo. kay Elijah, yung part ni Elijah. Nabasa ko yan. So, yung kay Leah naman, ang ano niya doon, rejection. Oh, yeah. Diba? Oo. Ang hirap din kasi naman, diba? That time, no? So, Sino nga nag-reject kay Leo? Si... Yeah. kasi iba yung kanyang ano eh. Kasi, Si Rebecca yung nagpagal si Jacob for 7 7 years. years. Noong unang panahon po kasi, pinagpapaguran talaga yung mga girlfriend. Yung mga nagugustuhan nilang girl. Bagay hanggang ngayon naman eh. Kaya lang ito, it took 7 years. 7 years bago niya ma-win si Rachel. Si Rachel. Yes. Kaya lang, Kaya lang, yung gabi na sila yung kinasal at ano, pag ganyan niya dun sa sabi, hindi si Rachel, si Leia. si Leia ito. So, yung feeling naman dito ni Leia yung pinistas. Oo. Kaya Yung nagkaroon ng rejection. rejection talaga. Sobra. Sorry, Leia. Silungkot para kay Leia. Pero magandang masabi ko, no? Kung ano talaga yung... Pag ikaw naman yung na-reject, how would you feel? Parang ganun lang. Sino Very pa? interesting. Si David. Ang kay David naman yung sin. That time nun kasi yung kay Bathsheba, diba? Iba yung intention niya that time. No? So, gaano kaya kaganda nun? Ano? Kasi naman naliligo lang ano ba? Hindi kasi noong unang panahon walang bubong. Syempre Di ba wala silang bubong? kasi diba king siya, diba? Siguro nagmumuni-muni, diba? Siyempre, nasa third floor si King David. Lalakad-lakad. Tapos pakita niyo, may naliligo dun sa ground floor. Parang ganun sila. Grabe, nag-ground floor talaga. Imagination. Hindi kasi nakita niya, ang ganda. Pakuha niyo nga yung girl na yan. So, 10 yung Bible character. Sino-sino pa? Si Leia, si David. Si Elijah, si Anna, broken dreams. Then si Jonah, disobedience naman. Then the prodigal son, syempre prodigal nga, kaya nga rebellion ang ano sa kanila. And then si Martha, syempre busy that time, so busyness ang ano naman dito ni Martha. Si Moses, people problem. Grabe, no? Grabe si Moses. Sa dami ba diba? naman kasi ng kanyang ano? Yearful ka, ikaw kaya mag-ano. Eh, yun nga, meron ka lang. Million ba? Yes, meron ka lang 10 kataong hinahawakan. Iba-ibang ano eh. Tatlo nga lang eh. Ang hirap, diba? Tatlo nga lang, hirap na hirap ka na, diba? Ay, parang isang ano pa, no?
Million? Grabe, We no? started with 600,000. Yung 10 lang, hirap pa sunurin eh, lalo pa ng iba-ibang ano. Huwag naman 3 kasi ilan lang tayo dito eh. Tapos lalapit sa'yo yung mga tao na may mga kaso. Concern. O kaya may mga reklamo. Oo. Diba? Inilatas mo ba Daming kami reklamo. dito para patayin? Oo. Gusto mo ikaw unahin ko? Parang gusto nilang ganun din iba, no? Parang, siguro sabi ni Moses, bakit ba kasi ako nailagay sa ganitong sitwasyon? Kaya Diba? nga tumulong yung kanyang ginang. Mm. Yan. Nagbigay sa kanya ng advice ng kanyang biyanan para mapadali. Yung mga medyo mababagabang kaso sa kanila na lang yan, sa baba na lang. Pero hindi eh, nakakalit yun. Pero ganun pa man, ano pa rin, syempre, daming tao pa rin. Yung mga medyo mahihirap na yun ang sa kanila. Bakit po namin nalalaman ang lahat ng ito? Kasi po may binabasa po kami po. Running on it. So maganda po siya. Character study pa lang. Oo, lalo na yung kay Elijah, yung ngayon nabasa ko ito kay Elijah, yung na-burnout siya. Stressful. Na talagang gusto niya ng mamamatay dahil sa iniisip niya siya na lang. Pero imagine mo, katatapos niya lang gumawa ng mga miracles. Very successful siya. Di ba? Oo, tapos Nasa peak siya ng success. wala pa sabi na burnout siya na hindi niya sa Lord na sana ano na lang siya, no? Hindi na lang siya. Pero ang nakakatuwa dito, ang ginawa sa kanya ng Panginoon. Ano ginawa? Alam mo ang ginawa sa Ano kanya? Kinomfort. Pinakain lang siya, pinatulog. Yun lang. Oo, Basic. pagising niya, pinakain siya. Tapos pinatulog. Tapos natulog siya. Pagising niya, pinakain ulit siya, pinatulog. Ganun lang pala yun. Minsan When kasi we feel so depressed or Yes. stressed, no? or burnout. Oo, burnout. Pahinga lang. Kaya di ba ngayon ano mo, bakit pala may tumataba? Ano ba? Wala yung problema ba talaga? Parang ganyan. I-revise natin, di ba? Kumbaga, kaya pala yung ibang tao na ganun pala yung nagiging result ng burnout. Di ba? Kumbaga dati, very thin ka ngayon. Very Very fat. Ano ba dito? Ngayon, Tik naman? Bakit naman ba? huwag naman pa, tampangan naman mo taba, huwag ganun. Oo. Kumbaga, after doon sa mga storm na pinagdaanan niya, pero still, yung ano pa rin ng Panginoon, di ba nagpadala ng anghel sa kanya? Hindi ko yun. Diba? That time, para Ibon. anghel na nag-ibon. Di ba? Parang church siya. O hindi kasi, di ba, that time doon, di ba, kumbaga minsan ginagamit ang Panginoon sa tao, di ba, para, ito, mga simpleng bagay lang, kahit mga reminders lang, minsan nga, mababasa mo nga dun sa text, pinag-pray ka namin, mga simpleng gano'n, no? So, maganda lang doon, di ba? May mga kaibigan ka, may mga family members ka na pwedeng mag-ano sa'yo, mag-comfort, no? Doon sa mga bagay na nabi-burn out ka na. Kasi Elijah wala namang text noon. Pero at least, Tapos walang friends na nakita ka dun sa Bible. Walang friends. No? Iniisip niya kasi iba mga nahuli na, mga ibang mga Siya na lang. problems. Siya Nag-iisa na lang. Oo. Feeling niya lang. Feeling niya lang. I think yun din yung feeling natin kapag when yung burnout ka, feeling mo, ako na lang, wala nang tutulong sa akin, wala nang mag-encourage sa akin. So you feel so down. Ang gusto mo, mamatay ka na lang. I think that was the prayer ni Elijah. Yes. Panginoon, kunin mo na lang ako. And kung minsan naman, kahit na may mga friends ka, ina-isolate mo yung sarili mo. No? Kahit alam mo marami ka mga kaibigan yan. Pero pagka depressed ka, ina-isolate mo yung sarili mo. Which is not good. Hindi makakatulog. Ang ganda. So, at saka ano din, no? Parang magandang reminder din sa atin na kahit yung mga Bible characters, talagang napagdaanan din nila to. Hindi sila yung parang superhero na hindi nila napagdaanan, yung mga ganyan mga pangyayari. Talagang pinagdaanan din Ang nila. ganda, balikan sila. I think this can be used sa mga Bible study group natin. Yes. Yung makuha lang natin, what can we learn from Elijah? Kasi lahat tayo ngayon parang dumadaan sa halos kaparehong dinaanan niya.
from Jin. Tapos yung iba pang, Mga kung 10 ba yan, Ray? Mm. 10 characters. Yes. Ay, matagal-tagal nyo na naaralin. So, if we don't stop learning, makakalimutan ko na yung kasunod. dapat daw we don't stop learning. Kasi Yes. we would like to grow pa sa Panginoon. Parang ganun din. Yun nga maganda nun kahit na mga man of God, di ba? Dumadaan pa rin sila sa mga ganong stressful, sa mga ganong painful experiences. Diba? So, kumbaga, hindi rin exempted yung mga Yes. man of God, no? Pero still, nandoon pa rin yung pag-ano ng Panginoon sa kanila na, kumbaga, di ba, na talagang minomold pa rin sila doon sa character na meron. So, yung maganda doon na hindi din tayo exempted, no? Sa mga ganitong bagay. And still, nandoon pa rin yung ano talaga ng Panginoon sa atin. Na hindi pa rin tayo iiwan ng Panginoon. Even sa New Testament, so makikita natin yung mga weaknesses nila. Kasi out of that weakness, doon mo naman makikita yung strength ng Panginoon na binibigay ng Panginoon. So kaya hinahayaan din ng Lord na talagang makita natin, matutunan natin yung mga weaknesses nila for us to draw strength from God. Kaya ito, sabi nga, running on empty, refilling your spirit at the Lord wants to bless. So magpa-refill tayo sa Panginoon when we are empty. Refill and revive. Kasi na-try nyo na bang mag-drive? Tapos nawalan kayo ng gasolina. Parang eto yun eh, you are running on empty. Wala nang mapupuntahan, nakastuck ka na lang talaga. Kasi wala na yung gas mo, zero. Pero, when you refill your life with the Lord's strength, and then that's the only time you can do it. No? So, eto yung mga characters na they run on empty. Wala na eh, sagad na eh, zero na eh. And then, ni-restore ng Panginoon yung faith nila. No? Ganda. Ginamit niya yung mga ibon para pakainin. Tapos yung pahinga, matulog ka, huwag kang matutulog ng gabi or umaga na. Sakto lang. G? Tulog talaga. So yun, isang libro pa lang, dami na natin natutunan. Huwag na to. Okay, next one. Maganda eh. Sige, sino pa? So, di ba kasi hindi na nila mabili to kapag kinakana natin lahat, Ay, oo, diba? oo. So, mas maganda magkaroon sila ng nila, ng copy nila para Magkano ba yan, mas Ma'am mapag-aralan nila. 250 lamang po. Kung 10 yung Ay, syempre, may discount card tayo na yun, So, 20 off. No, doon sa ating mga 20 plus book card, diba? So, 200 naman. diba, 200? So, pero malaki namang impact ang nito na bibigay sa atin. And at the same time, sa mga ating mga discipleship na na group, diba? Pwede ma-ito. So, pwede mo ituloy. 200 mo, ang daming napuntahan. Tapos sa susunod naman, kapag na-sharean mo isa, siya naman yung siya naman yung mag-share nitong book dito. Diba? So, maganda siya. So, 250 lamang po available po siya sa mga CLC branch. Dito rin po syempre sa Karungatan din sa online. Yeah. Available din yan sa ating mga partners na Christian bookstore. Yes po. Okay. 250. Yan lang. Okay, next po. Sige, ito naman sa akin. Take charge of your emotions. Ayan. 7 steps to overcome. Ito pa rin depression pa rin, anxiety, and of course, lahat naman tayo nararanasan to, no? Walang exempted, even Christians, no? Hindi tayo exempted na maranasan yung mga ganitong bagay. In fact, nararanasan natin ito ngayon, no? Pa rin, no? Yung anxiety, yan, yung mga uncertainties nila. Kung kailan na talaga matatapos itong pandemic na to, no? Hindi ka pa nakakaahon eh. May bagyong darating, may paparating pa, no? So, parang kung iisipin mo, parang very depressing naman talaga, no? And maraming mga worries and fears na mararamdaman natin, no? Tayo makakaramdaman. Pero sabi nga, take charge of your emotions, no?
pag mga nasa ganitong sitwasyon ka, ano ba yung ginagawa mo? Dapat ikaw yung ano, sabi nga, kung lahat ito naranasan natin, anong gagawin natin? Magpapa-overcome natin tayo sa mga ganitong emotions. No? So, dapat tayo ma-overrule natin, no? Kaya nga take charge, dapat tayo yung ano, maging malakas, no? Yan. So, ito ay may mga ano siya, mga guides. From, ang writer nito si Dr. Linda Solly, isa siyang licensed psychologist. So, meron siyang ano, and then, of course, meron pa rin, ano, sa biblical, ano naman sinasabi sa ating Bible. Sa ating mga worries, sabi nga sa Bible, kung makakadagdag rin lang yung, pag nag-worry ko, makakadagdag yung buhay, sige, nag-worry ka nang mag-worry. Pero hindi eh. Hindi. Paano ka pa rin kapag ka nag-worry ka pa rin? Kasi bakit? Sakit ng ulo mo. Oo, hindi ka nakakaisip masyado. Oo. Saka ang hirap talaga. Kasi sasabihin mo na lang na, bakit nag-worry? Hindi naman kailangan. Diba? So, maganda yung So, yung mga worries natin, bigyan natin sa Panginoon. May nabasa ako ni Jasmine, babe. Yung nag-worry daw, parang nasa rocking chair. Tama ba? Oo, gumagalaw ka. Pero hindi ka naman umaandar. Parang may worry too much. Kaya naman, nakastuck ka lang eh. Pero, kung yung sabi nga sa 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him, for He cares for you. Gusto ko yung last part, He cares for you. Sa panahon ito na we feel so depressed, we feel so disappointed, we feel so alone, somebody cares for you. Yes. Si Jesus yun. And He will never leave us. No first time. Ang laking assurance, kaibigan, kung talagang you feel so down, the Lord cares for you. And the Lord cares for loves you. you. And He loves you also. Kaya, naramdaman yan, naranasan ng mga Old Testament people, New Testament people, at maging kami po, maging tayo. So we can very much say na ang Panginoon, hindi tayo iiwan, hindi tayo. So you can take charge of your emotions when you're bombarded. Your mind is bombarded with God's word, God's promises. No? Kasi ang Panginoon siya yung nangako eh. Hindi daw pa ako yung mga pangako niya. So dapat i-feel natin yung ating isip, no? Ng mga salita ng Diyos. No? Kasi panglaban natin. Yeah. May friend ako, sabi niya, the first 11 minutes of your time in the morning, you spend it with God. First 11 minutes. Sabi ko, hindi mo tutuloy. Hindi, please try mo. First 11 minutes. You read the word, you read the Bible, you pray, you sing, 11 minutes lang. Try mo. Sabihin mo sa akin kung ano mo yun. Sige, hindi ko pa na-try ulit eh. Kasi, ano eh, parang, alam mo, pag nanay ka eh, parang ang dami-dami, nag-start na agad yung araw mo. Pray ka, oo. Pero it's a few minutes lang. Pero encouragement na you have it, yung quiet time mo, hindi naman in the morning lang eh, pwede in the middle of the day, pwede kung saan ka komportable kausapin ng Panginoon. Pero sabi ng friend ko, 11 minutes. Where's 11 minutes at? Ang kaibigan ko yan ay si Pastor Sam ng SEDNet. Sinegway ko sa SEDNet. Oo nga. Successful yung Successful. Salamat sa lahat ng teachers Yes. na nag-sign up. Nakita ko pang 910 ako nung nagsa-sign up sa Google Form. So, at least ganun karami yung nag-sign up. Na teachers, salamat po sa inyo. The first convention ng Christian Education Network. Binabati ko si Bishop Pantoja. Hi, Bishop. Hello po. Magandang hapon po. At ang kabuuan ng SEDNet, si Pastor Sam, si Christine, si Miriam, at ang aming IT group. IT group naman. Kasi nga online eh. Pero maganda rin na, maganda rin tong Zoom na to kasi naabot nyo kahit yung mga malalayong lugar. May No? Dubai nga, taga Diba? local and international. Yes, kasi pang physical yan. Siyempre, may hirapan silang... Gusto man namin doon mag-seminar sa New Zealand.
Wow, all the way from Kaya lang, New syempre. Zealand. Pero yan, dati kasi pumupunta kami Palawan, Cavite. Pero dahil sa pangyayari, nag-zoom na lang at pinakamaraming delegates. Yes. And marami kayong naituro sa ating mga guro. Salamat po sa And pagkakalam ko, hindi lang teacher by profession. Even yung sa Sunday school. So, salamat sa SEDNET, sa pamumuno ng SEDNET sa ganitong gawa. Opo. Ba't sa tayo napunta? Dahil kay Pastor Sam. Kasi siya yung nagsasabing, you give 11 minutes of your time. Ayun. At saka minsan pagka nag-meditate ka sa umaga, minsan mararanasan mo yun the whole day. Bawa, kung ang meditation mo is about patience, minsan during the day, may mga pangyayari na natitest Susubukan. yung patience mo. Eh, naalala mo, nga pala ito yung nabasa ko. So, maganda, no? May nagre-remind na kaagad sa'yo na nabasa mo nung umaga. So, on the day, you get your strength from God. Yes. Early morning talaga. Ako sa kwarto ko. Tulungan mo ko this day. Sasabihin ko sana mag-bless ako. When you talk to Him, life is nakaupo ka sa sarap. And then siguro maganda rin i-combat natin sa mga ganitong feelings. You learn to be thankful. Kahit na hindi maayos yung sitwasyon, pagka naging thankful ka, parang iba yung dating sa'yo na yung positive, nagiging positive yung action. Na kahit may problema, of course lahat tayo nakakaranas ng problema. Pero, Pero, sa Trion na, diba? ay ganun sa Thankful ka. Miss Universe lang. Dahil may isa silver lining. You always see that silver Oo, kasi di ba totoo yun? Dapat talaga maging mapagpasalamat tayo. Kahit na dumaraan tayo sa mga struggles, mga challenges ng buhay. Pero pagka naging mapagpasalamat ka, naiiba yung perspective, yung outlook. So yun po, bili po kayo nitong nagtitinda ka pala. no? Yan, itong take charge of your emotions. Sabi ni Sir Mark Hill. No, Mark Hill. Hello, Sir Mark Hill. So, God bless you too, sir. So, salamat po. Ay, do. Nasaan yan? Saan? Dubai. Kala ko New Zealand. Hindi, Dubai. So, from Dubai. Yan. Sir Mark, Qatar maraming ba? salamat. Sorry, nakalimutan. Ayan, nakalimutan. Anyway, kung saan ka man nandun, sir. Qatar ba? Yan. Kasi So, somewhere. hi po. Ngayong hapon, hindi ko natin alam kung ano sa kanila yun. Umaga man. Umaga. So, yun. Magandang araw na lang. Sige. Good Eh, day. pero gabi pa lang. Medyo. Good day po. Hi, Sir Mark. Hello po. Thank you po sa inyong pag-antabay sa amin. Bibisita daw siya dito pag may time. Tayo namin yan sa... Sige po. Okay na. Running on empty. So, 250 lamang po. Maganda po pang discipleship small group na magagamit ko po. And take charge of your emotions. And last po ang ating, Bilas pa talaga. ano ko po sa iyo, Taking God seriously. Seryoso ako ba? sa mga minor prophets ang naandyan. Oo. Medyo mahirap i-pronounce yung mga minor prophets, no? Pero, maski yung issues na pinapalolooban nila, mahirap. Tulad papangalanan niyo ba yung anak ko? Habakuk. Habakuk and a smile. Habakuk, Zephaniah, sino pa? Zechariah, Malakay. Paano wala pa ako narinig yung mga pangalan? Pwede naman po. Pwede ba? Malachi! Malakay pala. Malachi! So, tawag po. Baka meron naman natin dito. Hindi lang dito. Hindi lang natin Okay, ano. sorry Kung may pangalan po kayong Zechariah, Zephaniah, Malakay, Hosea, Joel, Joel. Joel. Yun yung maganda doon, yung Joel. Oo, Obadiah na alam ko asawa mo si Joel. Guwapo yun. Si Micah na. Micah meron. Meron Micah, no? Medyo si Sean na. Si Joel na meron din. Oo.
So, ito yung mga minor prophets. Mga And this minor. book, Taking God Seriously, is about them. Okay? Bakit? Basahin niyo po. Ayaw sabihin. Kasi, Bible study to talagang maaaral mo siya. Bakit nga ba? Si Hosea, yung faithfulness ng Panginoon sa kanya, siya yung ginamit. Diba? Si Joel naman, ano bang ginawa ni Joel? Pinakasalan si Rhea. Nakasalan ako. Yun ang malaking That's the day. No? Sabi niya, the day of the Lord. Yun yung pinaka-team niya. Tapos si Amos. May tawa ng tawa, parang masarap ispinin. Ayan, no? Si Amos, you hear what God has to say. Uy, mukhang maganda to, Hasmin. Kasi si Jonah, yung kindness ng Diyos sa kanya. Oo, pero nakalagay dito yung Disobedience disobedience. na. Oo. Pero nung Pero ang nabasa maganda, Mimi. oo. Ito kasi yung lalaki, si Stuart, siya yung sumulat. Kung nabasa niya yan sa wife niya, susulat din ako. The kindness of God. Oh, diba? Kaya nabalanse nila yan. Si Micah, what does the Lord require of us? No? Maganda yan sa later chapter ng kanyang libro. Si Nahum, God is good, pero God All is the time. Oo, nagagalit din ng Panginoon. Doon sa book niya. Tapos Habakuk, ang way ng Panginoon na hindi natin. Si Zephaniah, si Haggai, si Zechariah. God does not change. Maganda to kasi makaaral mo kung sino itong mga tao to. At ano yung mapupulot nating lessons from them. So, parang character naman ng Diyos. Oo. Ang character, yung kindness niya, yan nga, yung God does not change. Oo. Yung immutability naman. Parang yung Oo. character ng Diyos. Maganda pala to. Usually kasi alam lang natin yung mga Joseph, mga Oo. ibang Bible character. Baka mamaya hindi na natin na, ay sino nga ba si si ganyan. Meron din pala. Okay. Bili na po kayo. Mura lamang po ito. 200 Parehas lang. Opo. So for this Mag-asawa week, sila eh. oo nga. Bawal maglamang. For this week, 200. No? So, 200 po siya for this week. Running on empty. Then, ang ating taking God seriously. Then, ang ating take charge. How much ba yan? Nakalimutan ko na, 350 ba to? Diba, lagot ka. Natanggal kasi yung plastic eh. Parang mga nasa dito. Ito pong taking God seriously. Major lessons from the minor prophets. Major lessons. Ano malilearn natin from the minor prophets? This is the book. Mura lang po. Pwedeng pang regalo. Ganda. Kami po nag-publish sis. So, yan po ang local publish ng CLC. So, magaganda po yan na pwede pong magamit natin everyday. Po, So yan po, ito ay 350, 250, 250. Mga ng 100. Lamang pa. Mas mahal po talent teams. kasi medyo mabigat na yung ano niya. May makapal-kapal na. Sa bagay. Pero siyempre yung mga learnings na nakukuha natin sa pagbabasa ng mga libro, ay talagang magagamit natin Yeah. sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yun naman ang maganda rin. Yan, meron tayong investment. Oo. So, yun. Parang natutulala eh, no? Parang ayaw na natin umalis eh, no? I-enjoy po namin yung aming ginagawa. So, kumusta po sa lahat? Keep safe. Yes. Kahit na medyo challenging ang ano pa. Just keep safe. Patuloy pa rin tayong sumunod sa ating specials. Government officials. Lalo na kung nandyan sila. Ano po tayong pakakampante at nandiyan pa rin po ang COVID. So baka yung iba sa atin, nakala natin wala na, hindi na nagmamas. Yan. So yung protocol gawin pa rin natin. Ganun ba? Kahit minsan kasi kapag hindi na nababantayan parang feeling ng iba, wala na, ganun. Okay lang. Sa Valenzuela Okay. po, mahigpit po kami. No? Napakahigpit po ng aming gobyerno. Pero maganda. Oo, kasi para din naman yun sa atin. Super bumaba na yung COVID case. At
ang plano ni Mayor maging 0 siya by December. Galing, no? Yes. So, pag-pray po natin, no? Hindi lamang po dito, kundi sa buong Pilipinas. Yes. So, habang wala pa tayong vaccine, Father John, so, sumunod po tayo. Mahirap po yan sumunod, ano? Lalo na pagka ano. Pero, nasa atin naman yun eh. Kung susunod tayo o hindi. Kasi tayo rin na maapektuhan. So, katulad na yung bagyo, di ba? Salamat kasi yung mga tao, very cooperate naman. So, ang ano lang talaga, syempre, may mga lahat ng bahay, no? Pero still, kapag ka sumusunod ka talaga, nagiging smooth ang lahat. Sa bawat bagyo may rainbow. sa bawat bagyo, sa paglipas ng bagyo, lagi may rainbow. Malabo Lagi may makita. sisikat na harahanap ng rainbow. So, bukas na. Hindi all throughout, puro lang bagyo. Yan. Pag-gising mo, wala na yung bagyo. So, ganun din sa buhay natin. Hindi lahat pagsubok. After the storm, may sunlight na yan, ha? May sunlight. Yan. So, patuloy lang po tayo. Kumapit. Kapit lang, ha, kapatid. Yan, kapit lang tayo sa Panginoon. So, tayo ngayon ay lumapit sa Panginoon at tayo ay manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming pong salamat minsan pa sa pagkakataon na binigay niyo sa amin upang makapag-usap, Panginoon, makatulong din sa aming mga viewers, regarding sa mga libro ng CLC. Pero higit pa ron, Panginoon, yung mga learnings na nais namin na matutunan nila, Panginoon, na magagamit nila sa mga buhay. Salamat po sa protection na binigay niyo po sa amin sa katatapos lang na bagyo, pagamat may bagyo pang paparating, we pray, Lord, na tulungan niyo nga po kami, especially ang aming mga kababayan na nasalanta ng bagyong Rolly. Dalangin namin, Panginoon, tulungan niyo po sila, Panginoon, mag-recover. Kayo po mag-provide ng pangangailangan nila, Panginoon. Dalangin ko na patuloy na bigyan niyo po kami ng mga kalakasan, ng kalooban ng Panginoon. Patuloy na manangan sa inyo sa mga bagyo pang darating sa aming buhay, kung may physical na bagyo or even yung mga worries and struggles namin, mga challenges ng buhay, Panginoon. Tulungan mo po kami na laging hanapin ang iyong kalooban at manangan sa inyo, Panginoon. Dahil sa aming kalakasan, kung kami mananangan ay maraming pagkakataon na mag-fail kami, madidisappoint kami, pero kung sa inyo po kami kukuha ng lakas, alam namin na mapagtatagumpayan namin ang lahat na ito. Dalahin ko po, Lord, patuloy na i-bless niyo po yung bawat isa, yung aming mga viewers, yung aming mga kaibigan, Panginoon, sa CLC, yung aming mga kapartner sa ministry. Patuloy na kayo pang siya magpala. Maging mga kasamahan namin sa CLC, sa aming mga branches, sa Davao, sa Cebu, sa Naga, sa Malolos, even dito sa Karuhatan, at even yung mga kapatid namin, kamang gagawa namin sa CLC International. Kayo po ang siyang magpala, kayo po ang siyang kumatagpo sa kanilang mga pangailangan. Patuloy po na nilalapit po namin sa inyo lahat ng aming mga concerns, Panginoon, at dalangin namin na tunay na mapapurihan ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan na laging bago sa bawat araw. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po muli sa inyo, mga kaibigan.